ang iyong limitasyon ng kredito ngayon. Hindi ako magaling mag-Tagalog, pero masasabi ko talaga mas awkward pag mag-Tagalog to kaysa sa akin. Ano ba tong si Pinoy Peso? Yung sabi niya, pwede daw siya magpautang ng 30,000 pesos. Ba aasahan ba tong si Pinoy Peso o baka joke na naman to? So, kung nagbabala kayong mag-download dito kay Pinoy Peso, wag na muna guys, panoorin nyo na muna yung video na to, ha? Pagpasensyahan nyo na kasi busy po na iba yung boses ko ngayon para akong palaka. Pero tuloy pa rin yung ating mga review sa mga loan app na to guys. So far si Pinoy Peso ay rehistrado. Pero sinasabi ko sa inyo guys, registered does not always mean na it's okay for you and me. And para sa akin, I think hindi siya okay. At malalaman nyo yan kung bakit. So na-approve ako dito pero ako guys, nag-back out ako. So kung kayo yung nagbabalak pa lang na mag-download nitong Pinoy Peso, wag na muna. Panoorin nyo na mga screenshots ko bago nyo ibigay yung mga personal information nyo dyan para iwas problema ha, para alam nyo what to expect. Pero kung matitigas yung mga ulo nyo pagkatapos ng video na to, kayo nang bahala dyan. So this video guys is not sponsored and it's based on my personal experience kasi tinownload ko siya at sinubukan para sa inyo ha. So kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo. Bago ko ipakita sa inyo yung mga screenshot mga guys, didiretsuhin ko na kayo. Kakabahan ka dito, as in, promise, magugulat ka talaga, masushock ka talaga guys. Sasabihin niya na ito yung credit limit na para sa'yo. Tapos pag pindot mo ng submit, yung pala, in-apply na niya, sinubmit niya na yung loan, parang hindi ka na pwedeng mag-back out. Hindi mo makikita kung ano yung ikakaltas niya, ano yung interest niya, ano ba yung amount na ipapadala niya sa'yo hanggat sa hindi mo siya na-submit. So, napindot mo na yung submit, napaprocess na yung loan mo, saka mo pa makikita na, hala, pag in-approve ka niya sa 3,500, yung management fee niya is 1,500. Imagine, ang mahal-mahal guys, pero hindi mo yan malalaman while nag-a-apply ka pa lang. Kailangan mo kasi siyang isubmit. At yun, paano yan kung napadala niya na sa'yo? Hindi ka na pala pwedeng mag-back out. So, kung sinabit mo, tapos nakita mo ito pala yung breakdown ng fees niya, yung matatanggap mo pala is 2,000, pray ka na lang talaga guys na hindi ka ma-approve kung ayaw mo naman palang mag-loan dito sa kay Pinoy Peso. Grabe siya guys, masusok ka talaga. So, hindi siya pwede sa mga mahihina yung puso kasi nakakagulat po yung kanyang management fee na almost kalahati po ng loan mo. Napakadaya kasi rehistrado po siya sa Securities and Exchange Commission and nandun po siya sa Google Play Store kaya nada-download po siya. Kaya guys, dapat maingat po tayo sa mga loan apps na ganito. Pero kung gusto mo pa rin magpatuloy kasi hindi naman kita pipigilan kung gusto mo. Ako nagbibigay lang naman ako ng mga napansin ko kasi this video is not sponsored and it's based on my personal experience kasi sinubukan ko siya, then it's up to you na. Pero gusto ko pa rin pakita sa iyo kung ano mga information na hihingin niya. Kaya ito po yung mga screenshots at yung mga IDs na hihingin niya sa inyo. Watch till the end na lang kayo. So makikita siya sa Google Play Store kasi yun nga, rehistrado siya. Pero guys, kabahan kayo dito ha. I-display nyo yung lahat ng reviews at parang ang dami nagbigay sa kanya ng 1 star. Pero kung gusto nyo pa rin malaman kung bakit, then ito na po yung mga screenshots ko. So ayan, din-download ko na po si Pinoy Peso. Tapos, pagbukas po ng app guys, kaagad siya magbibigay ng notice na ito po yung kanya mga sisilipin sa mga cellphone nyo, kumbaga. So, dapat mag-a-agree ka dito kung gusto mong gamitin yung app. Tapos, hihingi po siya ng permission sa mga SMS mo. So, i-allow mo yan kung maglo-loan ka dito. Tapos, yung map o yung geolocation mo, bibigyan mo siya ng permission. O, ayan. So, tapos sasabihin niya sa'yo, 30,000 pesos daw yung maximum credit limit niya. At meron siyang 90 to 180 days. Kung maniwala kayo dyan, kasi kung first time nyo ha, hindi naman kagad magiging 30,000 yung credit limit nyo eh. Huwag kayong umasa dito sa mga 90 days na yan. Kasi, usually, mangyayari short term lang yan. So, pero kung gusto mo talaga mag-apply, i-click mo dito yung instantly apply. Pagkatapos noon ay hihingi siya ng cellphone number, mag-a-agree ka doon sa privacy policies, saka mo pipindutin yung next. Kasi magpapadala po siya ng verification code. Pero dapat mo pang pindutin yung send para matanggap mo yung verification code. Pagkatapos, hindi mo pa nga na-verify yung number mo, mag-create ka na ng password. O, di ba bongga? Mag-create ka ng password, tapos ayan, lalabas ulit yung instantly
i-apply na yan kasi pipindutin mo yan ulit. Tapos hihingi na siya ng ID na gusto mong i-submit sa kanya, yung birthday, tsaka yung gender, kung male or female. Ayan. So yung mga IDs na tinatanggap niya ay ayan, TIN, driver's license, UMID, GSIS, voter's ID, PRC, postal, tsaka passport. Pwede rin siya tumanggap ng OWWID, OWA ID, National ID, tsaka PhilHealth ID. Ayan, yun po yung mga IDs na tinatanggap niya. Pagkatapos, pag nabigay mo na yung information ng ID mo, saka kanya hihinga ng mga pangalan, yung address mo, email mo, yung secondary phone number mo, tsaka yung social account. Pero, hindi lang Facebook yung hinihingi niya, guys. Pwede mo rin ibigay yung WhatsApp mo, yung Skype, yung Viber, yung ganon. So, ikaw na bahala magbigay. So, yung pinili ko is Viber na lang. Tapos, click next. Saka, sa page 3, hihingi niya yung information ng trabaho mo. Kaya, ayan. Tapos, hihingi po siya ng 5 contact information. Tapos, hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kung ano-anong number dyan kasi kailangan mo siyang piliin dun sa phone book. Tapos pagkatapos na nun is magpa-facial recognition ka na. So, ayan, may tips ko kung paano gawin. So, dapat maliwanag at hindi blurred para pasado ka dito. I-click mo lang yung next. At pagkatapos ng facial recognition, yung tingin sa look left, look right, 30 degrees, yung mga ganon. Open your mouth, blink your eyes, mga ganon ba? Yan, saka hihingi niya yung picture ng ID mo. Pagkatapos nun, ay i-click mo lang yung next. Tapos lalabas 3. Na parang wala namang pagkakaiba to, VIP 15, VIP 17, VIP 9, puro puro lahat 3.5. Pag i-click mo naman yung apply, o yun, tatanungin ka niya kung saan mo gusto siyang matanggap. Ay, nasa inyo na yan guys ha, kasi pwedeng withdrawal channel, pwedeng e-wallet. Pagkatapos mo may click ka na I have read and agree, tapos i-click mo yung confirm loan, tapos yun, kakabahan ka dito kasi hindi mo makikita yung breakdown ng loan mo hanggat sa hindi mo siya sinabit. So, bali, isasubmit mo muna na uutang ka, saka mo makikita yung breakdown. Kaya kung na-approve ka at pinadalhan ka ng pera, so magugulat ka guys, kasi yung management fee pala niya is 1,500. Ano ba itong management fee? Ba't may ganon? Ibang klase din siya ha, hindi siya service fee ha. So, kung papahiramin ka niya ng 3,500, yung matatanggap mo is 2,000 lang. Kasi yung ikakaltas is 1,500. So, kahit na sabihin niya mababa yung interest, pero guys, kinuha niya na yung 1,500 sa'yo. So, kung ayaw mo ng ganito, guys, then pray ka na lang talaga na marireject ka. Yung problema sa kanya isasubmit mo muna bago mo malalaman na ito pala yung ikakaltas niya. Kaya gumagawa tayo ng mga video na to guys para hindi muna kayo magbigay ng mga personal information nyo dyan. Kasi may iba kasi na pindot ng pindot at sa huli na magsisisi. Kasi sa huli na nila nalalaman na ganito pala yung totoong anyo ng loan app na to. Pero kung gusto nyo, nasa inyo na yan. Kasi para sa akin, ayoko sa mga ganito.